O tuloy-tuloy mga kababayan ang pagdrama sa buhay ni Inday. Ang dramang pinamagatang The Self-Appointed Designated Survivor. Makikita niya, Mr. Maravillas. May bagong drama na naman po siya. Sabi niya rito, huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi ninyo kailangang mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtrabaho sa pamahalaan ay pag-alay ng buhay para sa bayan. Alam nating lahat na bahagi ito ng serbisyo. Hindi nga siya nagserbisyo po. Lumaya sa ating bansa. Nandun sa nausog sa Germany. Sa kasagsagan po ng baha ng Karina po. Anong ang pagtatrabaho sa pamahalaan daw ay pag-alay ng buhay? Inalay niya yung buhay niya, mga kababayan, di man sa ating mga mamamayang Pilipino, kundi doon sa mga perwisyong nausog na mga supporters niya. Pagkatapos, after na sabihin niya na huwag kayong mag-alala sa akin. Ito yung sunod na sinabi ni Inday. Protect my family. Bangga talaga po. Magulo ang isip ni Inday. Sinabi mo na huwag kayong mag-alala sa akin. Pagkatapos, biglang hihilingin mo sa iyong mga supporters to protect my family. Yan ba? Vice President Sara Duterte has a rallying call to her supporters. Protect her family, mother, husband, and 4 children against attacks in person and online. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung tingin mo. Another spin ng kanyang spin doktor. Ayan ang kanyang spin doktor po, si Malutikia. Siya nag-publish nito po. Mamaya basahin natin kung ano tong pasasalamat ni Inday. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, pinapasakay tayo sa kanilang drama sa buhay. Ang unang script niya, yung gorgor na pinalalabas, pinagkakaisan siya ng Marcos administration. Gusto siyang ipagurgor. Di ba yan man talaga yung propaganda line ng ganyan mga vloggers po? Tapos ito na, nagpalabas si PNP, Director General Marbil, ng kautusan to recall the 75 PNP security. Tapos, biglang nag-post si Bato. Ito yung post ni Bato. Attention former PNP Armed Forces pairs who are good at unarmed combat in volunteering to provide security and protection to BP Inday. Sara, please sound off. Bayanihan lang, walang sweldo. Magkakadugtong mga kababayan ng drama nila sa buhay. Then afterwards, nagpalabas ng condemnation si Inday. Binanatan si Marbil. And the drama continues, mga kababayan. Huwag daw mag-alala sa kanya, pero nanawagan siya ng protection para sa kanyang pamilya. Pinalalabas ni Inday, pati yung kanyang pamilya, tinitreten na po. Kita ninyo ang drama, mga kababayan? Kaya tama po itong observation ng mga netizens. Sabi dyan, we are being taken for a ride with all this drama. If you cannot show any good output, stage a drama. Right? Kaya sabi ng isa pang nag-react, baka kaya takot kasi ang natitirang 358 na security detail ay puro mga ghost employees lang. Kita ninyo, iba-iba yung mga reactions. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, walang drama sa buhay. Sige lang po ang trabaho. Ngayon, kausap niya yung mga officials ng Amerika. Ayan po, si Blinken at si Austin, mga kababayan, nandito ngayon sa ating bansa. Ayan po. Sabi dyan, Secretary Blinken and Austin ng US bumisita kay President Bongbong Marcos. Nag-courtesy call sila sa ating Pangulo para sa Philippines-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue or 2+2.
So sabi dyan, kabilang sa mga napag-usapan ay ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika, lalo na yung sitwasyon sa West Philippine Sea. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hintay-hintay lang po kayo. Finally, darating yung araw, matutuldukan din ang problema natin dito sa West Philippine Sea. Sabi nga, slowly but surely, may mga ginagawa sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Gawa po na mga aksyon yung ating Pangulo with our allied countries, yung ating katratado, yung Amerika. Pero siyempre, yung mga detalye niyan, mga specific details, hindi man sasabihin sa atin. Pero sigurado, naaayon siya sa policy ng ating Pangulo na never niya i-give up po an inch, square inch ng ating territory dyan po sa West Philippine Sea. Never niyang hayaan ang any foreign power tulad po ng China na pinabayaan po ng previous administration. Mamaya iparinig ko po sa inyo yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung sabi ni Inday, huwag kayo anyang mag-alala sa akin. Vice President Sara Duterte expresses her gratitude to Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, and Senator Robin Padilla, as well as personnel of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, women and all ordinary citizens for the response to De La Rosa's call for voluntary assistance in her security. Grabe po na mga drama. Sila man lang po ang gumawa ng drama sa buhay nila para bilogin yung ating ulo na grabe po ang pag-alala ng mga tao sa kanya, including yung mga taga-armed forces. Paduda po, ibig sabihin, pinalalabas nila ang sympathy ng armed forces nasa kanila. Huwag kami, yung mga professionals po yung ating armed forces, maybe yung mga dati ninyong mga opisyal, mga retired siguro, pero the active members of the armed forces, ang commander-in-chief po nila, yung ating Pangulong Bongbong. Hindi man pwede sila na basta
gagalaw without the order from the chain of command. Ngayon, pinalalabas ninyo na sympathetic sa politika ni Inday, sa drama ni Inday, yung ating armed forces. Huwag kami bato. Yan ang pinalalabas dito po ni Inday. Hindi na ako magtataka kung si Bato, si Senator Bongo, si Robin Padilla, pero sinama dito personnel of the Armed Forces of the Philippines in the Philippine National Police, women and all ordinary citizens for the response to De La Rosa's call for voluntary assistance and her security. Ito yung post ni Bato sa kanyang page. Di ba? Mga kababayan, nagtatanim sila ng duda. Nagpapaduda sila sa ating administrasyon na kasi siyempre naging Pangulo yung dating Pangulong Digong and marami siyang napaboran sa armed forces. In fact, yun talaga ang kiniklaim. Pero sinabi na po ng ating armed forces, they are professionals. They are loyal to the Constitution. They are loyal to the chain of command. In the chain of command, mga kababayan, nandun nagsisimula yan sa mismong Commander-in-Chief. And it is the President of the Republic of the Philippines, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba? So sabi dito, in a statement on Tuesday, July 30, Duterte conveyed her appreciation for the concern, love, and support shown by the volunteers, reassuring the public that they need not worry about her or contribute financially to her security. Sa statement lang po, mga kababayan, pinalalabas na tinitreten siya ng ating administrasyon. Yun mismo yung kanyang pinalabas po sa kanyang statement, mga kababayan, na pinablish ng SMNI na may threat daw sa kanya, kinikasing daw siya. At yung casing galing mismo sa gobyerno. Ganon. Talagang yung drama niya sa self-appointed designated survivor, pinanindigan na niya. Duterte emphasized that serving in government is a dedication of one's life to the country, acknowledging that it is an inherent part of public service. Anya. She made one request, the safety of her family. Ang ibig niyang sabihin na huwag mag-alala sa akin, kaya niyang isacrifice yung kanyang buhay, huwag lang anyang madama yung aking family. Di ba, mga kababayan? Plus na drama. Ayan. The safety of her family, urging everyone to prevent any harm, both physical and online, to her mother, husband, and 4 children. Duterte called on the public to ensure that anyone attempting to cause harm to her family is held accountable. Kita ninyo, mga kababayan, pag tayong pauuto sa kanilang mga propaganda po, kilala natin yung spin doctor niya. This is another spin ng kanyang mga handlers po na pinoproject nila na si Inday inaapi ng ating administrasyon. Tinitreten pati yung kanyang security. Nag-post po nito 2 hours ago si Malutikia. Si Malutikia is behind the political propaganda po ng mga Duterte. Dati siya, mga kababayan, na spokesperson. Dilawan po siya. Spokesperson po siya dati ni Curicong. Malamang sa malamang siya po ang author ng spin na to. Gusto tayong paikutin po. Siya ang may-ari ng survey firm na Publicos, Maria Lourdes Tiquia, PhD, Publicos Asia Incorporated. Kaya lagi po siyang lagi pong mataas ang ratings ni Inday kahit walang ginagawa. May influensya po sa mga survey firm. Itong si Tiquia. Kasi yun ang gawain niya. Yan ang karir niya. Founder and Chief Executive Officer ng Publicos Asia. Lecturer Ateneo de Manila University. Kaya Ateneo po, Dilawan. Naging Chief of Staff ni Congressman Roy Lugoles noon, 1992. Tapos, 1990, naging staff po of President, Office of the President under Corazon Aquino. Naging staff din siya ni Senator Rene Sagisag. Dilawang senador, anti-Marcos. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit po si Malutikia, rabid critic ng ating Pangulong Bongbong. Pure dilawan. Iba ang kita niya, Mr. Maravillas. Nandyan sa mga Duterte, si Malutikia.
Dati siyang handler din siya ni Isko Moreno. Hindi nagkasundo, nag-away. Ginawa siya presidente ng University ng Maynila, Universidad ng Maynila. Hindi nagkasundo nung mayor si Isko Moreno. Umalis, nag-away yung dalawa. O ngayon, active siya sa Publicos Asia. Bilang founder siyempre, in-handler po siya ng propaganda ng mga Duterte ni Inday. Asa pa kayo? Ang mga Duterte po, hybrid dilawan. Si Digong, naging vice mayor, appointed ng Davao. Ang nag-appoint po as OIC vice mayor, si Coricong after the EDSA People Power Revolution. Kaya magkakakulay po sila. So yun na siya nag-publish nito na statement ni Inday. Ayan po. Office of the Vice President. Basahin ko po ang laman para hindi po kayo maisahan ng mga taong ito. Mabilog ang inyong pag-iisip. Sabi diyan, may pagkakaiba ang sulat niya kahapon. 4 na pahina. Inalis ang saklob ng opisina ng sumulat kay Romel. Punto por punto. Ibig niyang sabihin kay Romel, yung PNP Chief Director General Romel Marbil. Punto por punto, walang spin. Paanong walang spin? Ikaw mismo isang spin doktor ng mga Duterte. Tapos sasabihin mo, walang spin. Pure spin ang ginagawa po ninyo. Pinapaikot ninyo ang ulo ng mga mamamayang Pilipino sa mga kalukuhan ninyo. Padrama kayo, pabiktim, pinalalabas ninyo na inaapi inaapi si Vice Presidente Inday ng ating gobyerno. Kayo itong yung kampo ng mga Duterte ang walang tigil sa paninira sa ating administrasyon. Kayo nagtitreten sa mismong Pangulong Bongbong na gusto na mga kababayan na pabagsakin yung gobyerno. Di ba? Tapos binabaliktad ninyo, ito, walang spin daw, walang paikot-ikot. Anong walang paikot-ikot? Grabing paikot-ikot. Sinalaysay niya ang mga dahilan kung bakit may political harassment sa kanya. Anong may political harassment sa Vice Presidente? Ang political harassment nanggagaling po sa Duterte, hinaharas yung ating Pangulong Bongbong. Noon pa, yung PDEA leaks investigation ni Bato sa Senado in aid of destabilization. Kaya lang hindi nagtagumpay Nagtulog-tulog kayo sa paninira. Yan ang ginagawa ng Isiminay. Sige papresko ng paninira, ng nausog, laban sa ating Pangulo. Wala mang maniwala. Siya ang nakaramdam, di ang ibang politiko nakaupo man o wala sa posisyon. Huwag kami malutikiya. Malayo man siya, kaagad nakapagpasalamat sa 3 senador na tinayuan ang isyu. Nagpasalamat siya bilang Vice Pangulo gamit ang official logo. Ito ang nagbigay sa kanya ng mandato. Klarado ang uri ng serbisyo pero madiing nagpagbibigay halaga sa mga mahal niya sa buhay. May call to action rin siya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa kanyang pamilya, personal man o sa internet. 32 million ang bumoto sa kanya. 32 million ang magmamatsyag, personal man o sa internet. Handa ka ba? Yan ang post ni Malutikia, isang spin doktor ng mga Duterte. Baklasin natin yung maskara po ni Malutikia para hindi kayo po mapaniwala ng ganyang mga pagpapaikot, pagbibilog sa ating isipan. Kung hindi pa namin kayo kilala huwag kami sabay post mga kababayan ng pasasalamat ni Inday Sara. Ito siya. Karugtong ng post niya ito. Kalakip, pasasalamat, Office of the Vice President. Ano sabi diyan? Nagpapasalamat ako kay Senador De La Rosa, Senador Go at Senador Padilla, mga armed forces at PNP personnel, sa mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamamayan sa inyong pagtugon sa panawagan ni Senador Bato ng voluntaryong pagtulong para sa aking seguridad. Ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal at suporta. Huwag kayong mag-alala sa akin at hindi ninyo kailangang mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-alay ng buhay para sa bayan. Alam nating lahat
na bahagi ito ng serbisyo. Isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at 4 na anak, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag ninyong palampasin ang sino mang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila. Daghang salamat. Sara C. Duterte, Vice President, Republic of the Philippines. July 30, 2024, Diyos Bayan. Ang logo niya, Sa lahat para sa Diyos, bayan, at salamat sa pamilyang Pilipino. Di ano anya, Mr. Maravillas, ang tingin mo, analysis mo niyan? Napasasalamat ni Inday. Malamang si Malutiki ang gumawa niya ang script. Yan ang handler niya Ang linya ng script, pabiktim po na inaapi po si Inday ng ating Pangulong Bongbong Marcos, appealing to the emotions ng ating mga mamamayang Filipino nang gustong palabas nila. Nakakaawa si Inday, kinakawawa ng ating administrasyon. And threatening her security. Kaya po, alam po ninyo, with the Gorgor theme nila, hindi nga ako magtataka kung may mangyari pong stage arm attack or ambush mga kababayan sa kampo ni Inday bilang parte ng kanilang drama. Tapos ituturo yung ating administrasyon. Kasi ayun yung intention nila, i-eliminate si Inday para mag-perpetuate sila sa Palasyo Malacanang. Malamang niya, Mr. Maravillas. Makikita mo doon sa unang script nila, yung TikTok na may gustong magurgur daw sa kanya, pero hindi niya sila nagtagumpay. Sinong sila niya? Sila niyang lahat. Naka-angkor yan doon. Naka-angkla doon sa script na yun, mga kababayan. At malangmang yun ang ultimate agenda nila. Gumawa sila ng tulad po ng nangyari kay Trump. Di ba? Senaryong ganon. Kasi sabi ni Inday, may threat niya sa akin. Kinikasing na niya nga yung inupahan ko. Ito yung post ng SMNI po. Parte ng propaganda nila. BP Sara, question si Marbil kung ano ang pagkakaintindi nito sa salitang threat pagkatapos makasing ang kanyang inuupahang bahay. So pinalalabas ni Inday, sinosurveillance ng gobyerno mismo, ng kapulisan, yung kanyang bahay. Kung yung kapulisan mismo wala kang tiwala, so tama lang na i-withdraw na yung security, 75 PNP personnel. Kasi, ba't ka bibigyan ng security na mismo yung magbibigay ng security sa'yo, duda ka na kinikasing ka? Di ba? Yan ang sabi rito. Ba't ka hihingi ng security? Nagagalit kang tinanggal yung PNP, 75 PNP may personnel na wala ka mang tiwala na sa gobyerno? Yan Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? You see, mga tauhan na ng gobyerno yung nagkikasing sa kanya, pero gusto niya manatili yung kanyang 75 PNP personnel na galing sa gobyerno. Ano yun? Tama? So kontra-kontra yung kanyang argumento, mga kababayan, magulo. Tapos sasabihin niya, may tiwala siya sa armed forces, sa PNP, salamatan niya doon sa inyong concern. Ano yun? Tapos sasabihin niya, ang iling ko lang niya, protect my family. Di bali na ako. Alatado, mga kababayan, na drama lang po ito. Spin. Huwag kayo mag-alala sa akin at hindi ninyo kailangang mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-aalay ng buhay para sa bayan. Alam nating lahat na bahagi ito ng serbisyo. Isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong pabayaan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at 4 na anak, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag ninyong palampasin ang sino mang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila.
Daghang salamat, Sara Duterte. So pinalalabas niya, gustong idamay ng kung sino mga grupo na nag-intensyon sa kanyang pamilya, sa kanya. Gustong idamay yung kanyang buong pamilya. Ganon katindi ng spin, mga kababayan, ng mga Duterte para mawin yung sympathy ng mga mamamayan, lalo na ng kanyang mga supporters, lalo na lalong mag-umapaw ang kanilang pagtatanggol kasi pinalalabas inaapi ng ating Pangulo. Huwag kami malo-tigiya. Alam na naming pinaiikot lang ninyo ang mga mamamayang Filipino bilang spin doctor ni Inday. Kaya po, pag may nangyari po na mga kaguluhan po involving the security ni Inday, may halimbawa umatake, huwag maniniwala po. Malamang kasama yon sa drama. Para maging makatotohanan yung drama po. But anyway, sabi nga natin, yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi po nagpapapikto. Totok lang sa kanyang trabaho para masecure po yung ating bansa. Laban dito sa mga elementos na may interest po sa ating West Philippine Sea. So ito po siya. Kausap niya si Blinken at si Austin. Ayan. Yan ang ating puging-puging presidente na gustong pabagsakin ng mga nausog. So pakinggan natin ito, mga kababayan, na mensahe ng ating Pangulo. Good morning, ladies and gentlemen. From Philippine Star. And of course to our visitors from the United States, Secretary Tony Blinken and Secretary Lloyd Austin, for the 2+2 meetings that we are going to be conducting. Welcome back to the Philippines. And I'm always very happy that these communication lines are very open, so that all the things that we are doing together, in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined. So we are agile in terms of our responses. But we are very happy to see you once again. I'm a bit surprised considering how interesting your political situation has become back in the States, but I'm glad that you found the time to come and visit with us. Mr. President, thank you so much. Thank you for as always, the warm welcome. I bring you greetings from President Biden, Vice President Harris, along with Secretary Austin. We're very, very pleased to be here. Let me just start by sending our deepest condolences to all of the victims of the recent typhoon, and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. I think today is genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2+2. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic, and we're truly grateful for this partnership. We look forward to a very good day with our colleagues, and to further advancing the critical work that we're doing together. So thank you again for receiving us. No, of course. Mr. President, let me echo Tony's comments on the warm welcome. It really is great to be back in country again. And also his offer of condolences for those who have been affected by the storm. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And it always feels that way when I'm working with our colleagues. We have common interests, common values. And so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance. And we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. But thanks for your leadership, Mr. President. Again, it's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in strengthening this relationship. So thanks. Thank you very much indeed. I think that all of the things that we have done in the previous months
has been really serves really to make all our alliances and partnerships more actually have a working relationship, in the sense that lines of communications have been opened, and it's again, we are doing many more things together. So yun mga kababayan, yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Austin saka kay Blinken. That's it. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.